Isang malaking pagsisiwalat ang naganap ngayong araw matapos ilandad ni Atty. Valera ang umano'y sabwatan sa pagitan ni General Barbilla at Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, tila may malalim na katiwalian ang nagaganap sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng gobyerno na ngayon ay nagsisimula ng maging sentro ng mga usapan at pagtatanong sa publiko. Sa isang matabang na pahayag, ibinunyag ni Atty. Valera ang mga umano'y ebidensya na nag-uugnay kay General Barbilla at Pangulong Kuting sa iligal na aktibidad. Bagamat wala pang detalye ang naihahayag sa partikular na akusasyon, ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Marami ang nananawagan ng agarang imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Dahil dito, inaasahang magsasagawa ng masusing imbestigasyon ng mga kinauukulang ahensya upang mabigyan ng linaw ang mga paratang na ito. Samantala, patuloy na naghihintay ang publiko sa susunod na hakbang ng pamahalaan at kung ano ang magiging tugon ng mga nasasangkot na opisyal sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dito ba yun? Parang wala. Kasi gusto nilang hulihin, mga kaibigan, si Pangulong Duterte po. Yan o, saan ba yun? Ito po, basahin lang natin guys ha. Ipinaliwanag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maharangan ng gobyerno ng Pilipinas ang International Police kung sakaling maglalabas ang International Criminal Court or ICC ng warrant of arrest. Karaniwang ibinibigay ng ICC ang mga inihain nitong warrant of arrest sa Interpol para ito ay ipatupad. Aminado rin ang kalihim na mayroong lokal na Interpol sa bansa na patuloy na nagigipag-ugnayan sa mga otoridad. Dagdag pa niya, nakatanggap na sila ng iliham mula sa ICC na hinihiling na makapanayam ang mga sangkot sa drug war na nakaraang Duterte administration. So, ibig sabihin mga kaibigan, talagang may balak po sila guys na ipahuli gamit po ang Interpol. Di ba? Kumbaga dahilan-dahilan na lang nila yun. Katulad yan si Bonjing. Akala ko ba nagbago na si Bonjing? Hindi pa pala siya nagbago? Ha? Ay, bakit hindi pa siya nagbabago? Ilang ano na lang, Sus Mariosep. Alam ko hindi na siya nagtatrabaho guys eh. Ang alam ko, hindi na siya nagtatrabaho sa Department of Justice. I mean, hindi na siya nag-office. Alam ko sa bahay na siya eh. Yan ang balita ko. Pero bakit kaya ayaw pa rin niya magbago? Di ba? Bakit pinipilit pa rin nila yung mga Duterte? Bakit pilit pa rin nila? Pinipilit pa rin nila. Sige, pilitin niyo pa. Pare-pareho sila eh, no? Talagang walang mga puso. Ay, nako. Diyos mio. Pinipili talaga nila mga kaibigan? Bakit kaya? Ito pa, may isa pang pasaway. Ito po, isa pa to, pasaway din to eh. Kilala nyo ba to guys? Kilala nyo? Alam nyo guys, parang may naalaala ako dito. Para po may kaso to eh. Dati, hindi ko lang maano. Sino ba nakakilala dito kay Congressman Robes? Robes ba to? Robes, no? Mali kasi ito, Robles nakalagay. Sino bang nakakilala dito mga kaibigan? Na itong si Robes po mga kaibigan, parang may kaso yata to dati. Hindi ko lang sure ha. Tapos ngayon, ang sinabi niya dito guys, sinabihan niya si VP Sara na parang bata. Sus, nakisaw-saw pa. Saw-sawera. Ayun. Karen Wayne, ayun. Tama ba? Di ba? Kasi sinabihan niya na parang bata. Yun, may graph, may kaso siyang graph. Yun, naalala ko na. Hindi ko lang kasi mahanap eh. Hinahanap ko kanina, sabi ko parang may kaso to eh. Ang sabi niya dito guys, truth is often surrounded by a bodyguard of lies.
says a famous saying, in the case of VP's childish tantrums, sinabihan niya na childish tantrums daw si VP Sara against the move to reduce by little her garrison of guards. She has muddled the issue. Supplanting facts with the theatrics, sinabi ni San Jose del Monte City Representative Florida Rida Robes kay Vice President Sara Duterte. Sinabihan niya na bata, parang bata daw. Nagtatantrums daw si Vice President Sara Duterte. Grabe, di ba? Samantalang puring-puri mo si Pangulong Digong dati. Ngayon, sinabihan mo ang anak ni Tatay Digong na parang childish, nagtatantrums. Ha? Hindi mo ginalang ang Vice President na mas mataas pa sa iyo yan? Mas mataas pa ang boto sa iyo yan? Ang boto dyan is 32 million sa iyo. Ilan lang bumoto sa iyo? Baka wala pang 200. Tapos ginaganyan mo lang si VP Sara? Oh, pues ito po, butata ka ngayon. Ito guys, pakinggan natin, butata siya dito mga kaibigan. Sumausaw ka pa? We fully agree. Attorney Valera, ito pa, sumausaw pa. Ang isang pakialamera at gustong pumapil, sip-sip, hindi lamang kay Speaker Tambaluslos, kundi pati kay Marcos Jr. para mapansin siya, itong si Congressman Robes, Congresswoman Robes. At sinasabi niya, iniinsulto niya pa ang seryosong usapin tungkol sa paglalagay sa mapanganib na kalagayan pang seguridad ng ating Vice Presidente. Babasahin ko, Attorney Valera, and I hope na ma-flash out, ma-flash in din sa, ma-zoom in sa screen mo at makita mo. Itong sinasabi ni Congresswoman Robes ng Bulacan. Parang bata. Robes slams VP Duterte over tantrums and chatrix on the bodyguard issue. Bodyguard pang tawag niya, no? Nanood siguro to kay Kevin Costner tsaka kay Whitney Houston, no? Na pelikula itong si Congresswoman Robes, kaya ang pag-address niya sa Protective Security Unit ng Vice Presidente, mga bodyguard. Ayan ang mga utak ng mga local warlord na mahilig gumamit ng mga private armed guns, ang tawag nila dyan, bodyguard. Attorney Valera, childish tantrums, chatrex, at feeling entitled ba si Vice Presidente Duterte, si Sara Duterte, sa kanyang pagreklamo sa kabulastugan at manumali ang order ng Chief PNP na obviously ngayon ay kinukonsente pala ni Marcos at ni Abalos upang mapamalagay sa panganib ang ating Vice Presidente. Yeah, alam mo ka, Eric, itong si Congressman Robes, hindi niya nabasa yung buong bukas na liham ni Vice President Sara Duterte. Patunayan na, kung titignan mo yung liham, himayin natin, ay nabanggit din ni VP Sara yung pagtutok sa pagbabago sa PNP, no? Nandiyan niya sa laman ng liham niya yung pangangailangan ng makabagong pag-iisip at paggamit ng teknolohiya sa loob ng PNP upang marsolusyonan ang mga issue ng peace and order. So makikita natin yung antas ng kamulatan ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang pagnanais na magdala ng pagbabago at kaunlaran sa sistemang pulisya ng bansa. So hindi yan ganun kasimple na tantrums, child tantrums. Makikita natin na napakababaw ng pag-iisip nitong si Congressman Robes. No? Hindi niya naintindihan yung implikasyon objectively and subjectively na ginawang pag-alis ng PNP security personnel. No? So, kaya itong paghimo ni VP Sara sa PNP chief na tumuon, ikatunayan pa, nakita natin kung sinabi pa ni VP Sara na tuunan natin ang mga pagtulong sa mga biktima ng baha, pakikiramay natin sa mga namatayan, at makikita natin yung malasakit ng isang tunay na leader. So saang anggulo nang gagaling itong komentong ito na ang ating VP ay isang childish at nagtatapon ng tantrums, no? So napakababaw na analysis ito at alam natin ay ito lang ay parang kumbaga sa debate ka Eric ay parang puno ng ingay, parang empty drum, no? Puno ng ingay pero wala naman laman. It signifies nothing. Correct. So nakakahiya, nakakaawa yung komentong yan. Congresswoman
Robes, no? Sana naman palalimin mo yung pag-a-analyze mo sa bukas na liham ni VP Sara. Palalimin natin ang ating kaalaman sa mga pangyayari sa national situation ng ating bansa. Ayun. Oh, Sausawera! Para kang drum! Ha? Para kang drum! Oh, wala namang laban. Oh, di ba? Ingay ka lang ng ingay. Samantalang hindi mo naman pala alam kung anong ibig sabihin ng open letter ng ating Vice President Sara Duterte. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Isa ka pa namang representante tapos hindi mo pala naintindihan? Ha? Bakit mo sasabihin na childish? Bakit mo sasabihin na parang bata? Ha? Ikaw kaya maging Vice President tapos tanggalan ka ng mga security. Hindi ka kaya maglulupasay dyan? Di ba alam naman natin ang panahon ngayon, guys? Di ba sinabi ko na sa inyo yan? Panahon ngayon ng gurguran. Kasi ito si Vice Presidente po natin, guys, si Vice President Sara Duterte. Maraming inggit kasi dyan. Ewan ko ba bakit sila naiinggit? Dapat nga matutuwa kayo eh. Dapat nga matuwa kayo sa mga ginagawa ng ating mahal na Vice President dahil hindi naman siya nagnanakaw, guys. Hindi naman siya nangungurap. Hindi naman siya di ba? Hindi naman siya nangaano ng ibang tao katulad ng ginawa ni Bangag na walang ginawa kundi magsinungaling. Si VP Sara po, mga kaibigan, ginagawa niya ang kanyang mandato. Pilit niyang gumawa ng mga accomplishments para sa ating lahat. Pero kayo naman, pilit niyong sinisiraan. Lalo na ikaw, Sausawera. Bakit kasi nakikisaw-saw ka pa? Wala ka naman palang alam. Diyos Maria Joseph. Bilang mga halal na congresswoman ng ating bayan. Ayun, Congresswoman Robes na sermonan katuloy ng isang batikang abogado. Mag-aral, magsuri, at mag-analisa ng tama. Huwag maging sip-sip at huwag umakto na parang siupaw. Alam mo kung bakit siupaw ang tawag sa'yo? Yun ang sinabi ni Atty. Valera. Ang sinasabi mo ay napakababaw, hungkag sa kaalaman, tapos nagkomentaryo ka. Kaya ang siupaw ay parang ampaw. Kung tingnan mo malaki, pero pag iyon ay piniga mo, walang laman. Kaya bigyan mo muna ng laman, Congresswoman Robes, ang iyong kaisipan para makapagsuri ka ng maayos at para may pakinabang naman ang sweldo at benepisyong nakukuha mo sa kaban ng bayan bilang congresswoman mula sa Bulacan. Ayun, nasermonan ka tuloy. Kasi alam mo ka, Eric, kung babasahin ni Congressman Robes, halimbawa, yung liham niya, makikita kaagad natin kung paano binibigyang halaga ni VP Sara ang mahalagang issue ng ating bansa, no? Na mas maraming mahalagang suliranin ng ating bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya nga binanggit niya yan sa liham na yan. Kaya minsan matatawa ka na lang sa mga ganitong personal na komento na tama ka ay walang laman, walang substance. Yes. Very personal. Yeah. Correct, Atty. Valera. Malipat po tayo sa iba pang usapin at definitely... Yes, mga kaibigan, walang laman! Nako, walang laman ng utak. Walang laman ng utak. Grabe yun, Ay, hindi ako nagsabi nun, Alam niyo ba, matatawa na lang tayo. Para sila mga... Kayo nga dapat sabihan na para kayong mga bata, Bakit po si VP Sara ang sinasabihan niyo parang bata? Dapat nga kayo, Kasi wala kayong di ba? Hindi nyo na, ewan ko ba, bakit kaya nagiging pa sila, no? Bakit nagiging mambabatas pa sila na wala naman pala silang alam? Hindi nila naintindihan, hindi nila na nagigets kung ano yung mga nasa liham or sa open letter ng ating mahal na Vice President. It's a matter of life, kumbaga mga kaibigan, a matter of national security kasi. Di ba? Unang-una, pamilya po ni VP Sara na-expose. Di ba? Di ba na-expose yung anak niya? Pati yung asawa niya? Na-expose. Tama ba yon? Saan galing yung exposure? Saan galing yung picture? Saan galing kinuha? Sa CCTV ng NAIA. Tama ba yon? Tanong lang namin sa'yo. Robes ba? Robos. Robes. Tanong lang namin sa'yo. Tama ba yon? Di ba?
Pero pilit niyo pa rin sinisiraan si VP Sara. Dapat nga magbigay kayo ng support kasi vice presidente siya. Wala naman siyang masamang tinapay sa inyo eh. Lahat naman ginagawa niya para lang gumanda po yung administrasyon na to. In fact, siya lang po ang nakagawa ng accomplishment sa administrasyon na to. Maghanap kayo ng mga kabinete na may ginawa. Maghanap kayo, sige. Bigyan ko kayo ng chance para makapaghanap. Tingnan natin kung makahanap kayo. Hindi kayo makakahanap. Kasi karamihan dyan mga tamad. Sunod-sunuran lang sila ni Tambaloslos. Tango lang sila ng tango, oo lang sila ng oo. Meron naman sila mga sariling isip, meron naman sila mga sariling desisyon, pero bakit sunod-sunuran na sila ni Tambaloslos? Kung ano sinabi ni Tambaloslos, wala, sige, okay, go. Kung ano sinabi ni Ahas, ganun din sila. Talagang kinokontra nila, no? Kinokontra talaga nila ang mga Duterte, mga kaibigan. So, yan po, no? Punta na po tayo sa iba nating topic, mga kaibigan. Ito po yung pinakamaganda nating topic, guys. Ipakita ko lang sa inyo, guys, yung may papakita lang ako sa inyong litrato po or update or post sa mga natin, no? Sa mga kapatid natin na mga Muslim tribe para po meron tayong ayan po, mga kaibigan. Open letter po, guys. Meron na naman tayong open letter. Basahin po natin, mga kaibigan, lakihan po natin para mabasa ng lahat. Ayan. Nakita nyo ba, guys? Paki-check po ang inyong screen kung klaro ba para mabasa po nating lahat. Hello, Chrissy Brooks, kumusta ka na dyan? Oo, may press conference yata ngayon, Lalaine Garcia. Ewan ko anong oras. Ayan po, mga kaibigan, paki-check po, guys, sa inyong screen. Ayan po, an open letter to the Vice President of the Philippines, VP Sara Z. Duterte. Subject, security support from the 6 Muslim tribes of Davao City. Ayun, 6 pala. 6 Muslim tribes pala, mga kaibigan. Kasama po ang mga retired general. Ayan po, nagsaning puwersa po sila, mga kaibigan. Basahin lang natin, guys, yung open letter nila para sa ating mahal na Vice President. Dear Vice President Inday Sara Duterte, I am writing to you on behalf of the 6 Muslim tribes, Davao City, namely the Iranum, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama, and Tausug. In a gesture of solidarity and support, we have mobilized a dedicated group of volunteers to offer enhanced security services for you and the entire Duterte family. Napakaganda, di ba? Napakaganda ng kanilang message, guys. Ituloy natin. In total, we have assembled 120 volunteers with 20 representatives from each tribe. These volunteers have been thoroughly briefed and have completed the orientation to ensure they are well prepared for the rules. Their commitment reflects our deep respect and commitment to the safety of well-being of our team, office, and family. Napakaganda, mga kaibigan. Talagang ready po sila, guys, no? Talagang itong mga volunteers po, mga kaibigan, ay dumaan po ito sa pagsusuri. Hindi ito basta-basta, guys, na volunteer, ha? Dumaan po ito sa masusing talagang chinek nila, binrief nila para po ready, mga kaibigan. In case po, in case. The volunteers are ready and available to be at your disposal at any time. Should you require additional security measures, their readiness to serve stems from a place of unity and respect, as well as a shared commitment to maintaining the safety of those who serve our country with distinction. We hope that this gesture will be seen as a meaningful contribution to your security arrangements, that we remain at your service for any further needs or instructions you may have.
Gabriel Nakan, Deputy Mayor, Maguindanaoan Tribe, July 31, 2024. Ayan po mga kaibigan, palakpakan po natin guys. Ang Muslim Tribe, palakpakan nyo naman guys, palakpakan nyo naman. Napakagaling po guys, talagang suportado po na lang ating mahal na Vice President, kaya palakpakan po, bravo. Ayan po, marami na po ha, pati retired generals kasama din dito guys. So, unti-unti na pong dumadami ang sumusuporta sa ating mahal na Vice President. Kaya kabahan na kayo, ha? Malamang may nagpapanik na naman ngayon sa Malacanang. Ha? Malamang natataranta na naman ngayon sila sa Malacanang. Panic mode na naman. Naku, sigurado tayo dyan. Meron na namang hindi makatulog dito, guys. Sigurado tayo dyan. Ha? Meron na namang hindi makatulog. Naku, ha? Sa tingin niyo mga kaibigan, meron na namang hindi mapakali. Ha? Baka paikot-ikot na naman si Ahas dito, guys. Oh, nanawagan po tayo sa PNP chief. Nako, sir, kung ako sa iyo, sir, unahan mo na. Ha? Sir, unahan mo na, sir. If I were you, step down na lang. Kasi nawawala na po ng tiwala ang karamihan natin ng mga kababayan. Ito po, ha? Sir PNP Chief, ang ating PNP Chief, ito po ay mga galing po ito sa Muslim. 6 Muslim tribes, Davao City po ito. Nawawalan na po sila ng pag-asa, nawawalan na po sila ng tiwala. Nasisira na po ang image ng PNP natin dahil po sa mali na ginawa o desisyon ng inyong katastaasan. Ngayon, kung ako sa iyo, better step down na lang. Ako sundin mo na lang yung sinabi ni Asis Mong Olamit, no? Sinabi niya guys na mag-step down ka na lang. 'Di ba? Baka mamaya mapahiya ka pa. Oh, kasi wala na 'yung nasisira na yung credibility eh. So mas maganda, magbitiw ka na lang. Sa ibang bansa nga di ba? Pag mga ganyan, wala na, nag-resign na yan. Di ba? Oh, ano sa tingin niyo mga kaibigan? So, nagpapasalamat po tayo once again sa ating mga tribo diyan sa Davao City. 6 Muslim tribes. Nagpapasalamat po kami sa inyong full support sa ating mahal na Vice President. Alam namin na mahirap kasi pag volunteer guys, mahirap talaga 'yan, no? Full ka diyan, dedicated ka diyan, no? Ito po walang bayad to guys, kaya nga volunteer, no? Hindi po sila nanghihingi ng bayad dito. Kusa po ito, kusa. Ito po, pakinggan po natin mga kaibigan ang updates po natin dito guys para lalo po natin maintindihan. Okay? Sani Puwersa! Nakakagimbal yung ginawa ka Eric, no? Yung pagpapahayag niya sa kaligtasan ng kanyang pamilya, Yes. no? Dahil dito malinaw yung harassment mula sa tauhan ng gobyerno na pinangungunahan ni PNP Chief na mali ang ginawa ni PNP Chief Marbil dito, no? Kaya ang tanong natin kanina, kung personal na assessment mo yan at hindi ka nagkaroon ng tinatawag nating consultation, sino ang nagbigay Ayun. ng utos at clearance sa iyo? So kaya nga, tama yung inyong mga assessment. Kung merong mangyayari, hindi lamang kay Bifi Sara, kundi sa pamilya niya, ang mananagot hindi lamang si PNP Chief, mananagot ang administrasyon ni Marcos. Correct. Tama.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!